You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Ayan, sige po, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Let us all pray. Lord, maraming salamat po, Panginoon, for the reading of your word. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon, God, that we get to study, God, ang iyong salita. And Lord, ang panalangin namin, God, ay patuloy na personal ka na mangusap, God, sa bawat isa sa amin. May your word, God, bring comfort, God, sa buhay ng bawat isa sa amin and allow us, God, to really stand secure, God, yun sa certainty, God, ng iyong salita. Lord, thank you. May you bless us, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Ayan, so maaari na po tayo magsiupo. And sa pag-upo mo, pwede bang ngitian yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, I'm glad that you're here. Ayan, so alam ko po na tayo pong lahat ay masaya po na patuloy po nating nakikita ang bawat isa. By the way, my name is Paulo. I'm one of the pastors here. So in Victory Bulacan, and I'm currently serving as a pastor in Victory Bustos. So I'd like to honor the leadership of Pastor Lloyd for really empowering us to continually do the ministry alongside with him. So grabe po, no? Sino po sa inyo po dito yung nabibless sa life ni Pastor Lloyd? Ayan, so alam ko, nakikita po natin kung gaano po kasipag po yung senior pastor po natin and kung paano po talaga patuloy na sinasamahan po niya tayo as we continue to grow in our faith sa ating Panginoon. And also, we would like to encourage everyone to be part to any discipleship group. So sino dito yung hindi ka pa parte ng mga victory groups? Ayan, wala ka pang mga victory groups. Ayan, so kung wala ka pang mga victory groups, siya meron po yung schedule ng mga victory groups po ng mga pastors po natin. So usually po, we also bring our wives every time that we do our victory group. So kung wala ka pa po, join us. So ito po yung mga schedule po ng victory group po namin. So sa akin po, I'm doing my victory group every Friday and Saturday sa Victory Bustos. So pwede po kayong pumunta doon to join us. So, and the rest of the pastors ay ito po ang kanilang mga schedule ng kanilang discipleship group. So, yun po, so again po, ngayon pong hapon po na ito ay we are still in our series, You Are What You Eat. So sino po sa inyo dito yung mahilig kang kumain? Ayan, so medyo marami po tayo. Okay, na mahilig pong kumain. So ngayon po, ito po yung natin, yung pag-uusapan po natin na nasa second week na po tayo ng series na po natin na ito. And last week po, no, maganda na nakita talaga natin kung ano yung importansya nung salita ng Panginoon. So I believe na pag tiningnan po natin na you are what you eat na phrase po na ito or statement na ito ay kadalasan po nating naririnig. Di ba, kadalasan po itong maririnig po natin either sa mga kaibigan natin, sa mga magulang po natin. So, minsan ay napapakinggan natin ito na sinasabi sa atin pagpatungkol sa fitness at saka sa health natin, sa kalusugan natin. Maaring yung ilan sa atin na nasabihan na kung ano ang kinakain mo, ay magkakaroon niya ng epekto sa katawan mo. Okay, na kapag samgyup ka ng samgyup everyday, so medyo may tendency na tumaas ang uric acid mo. Okay, tumaas ang blood pressure mo. Okay, so pagkakain ka ng manok, medyo baka maging chicken skin ka na. Okay, so di ba kadalasan ito po yung mga bagay po na naririnig po natin na sinasabi sa atin ng mga tao sa paligid po natin. So ibig sabihin po, the statement that you are what you eat, ito po ay basically makikita po natin na physically, okay, na nagkakaroon siya ng epekto. But also spiritually, we can also relate it to us. Okay, na kung paano po tayo mas patuloy na hinahayaan kung ano yung pinifeed po natin sa ating mga sarili. So pag tiningnan po natin, today, people consume more content than ever before. So maraming bagay po, no, yung mga kumukonsume ng mga oras ng bawat isa sa atin. May mga ilan sa atin ay nalilibang tayo o nauubos yung oras natin kaka-scroll sa Facebook. Okay, di ba? Minsan parang 2 hours ka na, 33 hours ka na, scroll ka lang ng scroll. Kunyari may mga nakikita ko, parang ang ganda nito. Or minsan sa TikTok, sa Lazada, o sa Shopee,
Di ba mga nauubos yung ano natin, yung oras natin looking at dun sa mga applications na mayroon sa phone po natin. And many of us ay nakikinig po tayo ng mga podcast pag umaga. At the same time, meron tayong ibang mga pinagkakaabalahan paggabi. Or many of us, parang kahit saan tayong paligid natin pumunta, we could hear a lot of opinions coming from the people around us. So pag tiningnan po natin, itong mga bagay na ito, yung mga bagay na napapakinggan po natin, mga bagay na napapanood natin, mga bagay na minemeditate po natin, those are the things that could also bring impact sa buhay po natin. Ito yung mga bagay na eventually ay nagiging dahilan na nagsha-shape po sa buhay po ng bawat isa sa atin. But the real question to all of us, ano po ba yung finifeed po natin sa ating soul ngayon? If you will ask yourself right now, ano ba yung pinifeed mo sa sarili mo ngayon? Ano yung mag-iisang sagot na mayroon ka? Or maaaring matanong natin, ano ba yung mga bagay na pinapakinggan natin? Ano yung mga bagay na hinahayaan natin na makita at mga bagay na hinahayaan natin na ma-meditate ng bawat isa sa atin? Because again, pag tiningnan po natin, that the principle is, what you consume can eventually consume you. So ano yung mga bagay po na mga bagay na pinagkakaabalahan natin, mga bagay na pinaglalaanan natin ng mga oras at panahon po natin that could eventually consume all of us. And if our diet is full of fear, okay, kapag po tayo po ay puno po tayo ng takot, puno tayo ng mga comparison, ang mga bagay po na nami-meditate po natin ay yung mga lies, okay, yung mga kasinungalingan or mga worldly opinions, so don't be surprised. Okay, na wag po tayong mabibigla kung ang puso po natin ay magiging mahina. Or kung we will end up na confused po tayo or spiritually hungry tayo. Kaya maganda po itong series na pinag-uusapan po natin that you are what you eat. Kasi yung goal po natin is for all of us to be reminded that we live in a world of misinformation. So ibig sabihin, kabila po sa paligid po natin, marami pong mga fake news. Okay, na akala po natin ay totoo, pero hindi naman. Okay, and also we live in a time where feelings are treated as truth. Na minsan parang feeling natin, hindi, ito kasi yung nararamdaman ko. Okay, bakit pa hindi mo ako naiintindihan? Ito yung nararamdaman ko, ito yung totoo. So kadalasan parang ganun po yung natin, ang thinking natin, whatever the things that we feel, ito po yung totoo. Kaya maganda yung last week na pinag-usapan po natin when Paul write a letter to Timothy, na si Timothy, he is a young pastor. Okay, na-imaginein po natin na bata pa si Timothy pero pinag-inentrasan na po siya ng opportunity to lead a church, to shepherd a church. And yung simbahan na na hinahandle ni Timothy during that time ay hindi naman siya perfect na simbahan. Okay, na yung punong-puno ng deception. Okay, punong-puno ng mga kasinungalingan, iba't iba yung mga perspective ng mga tao. So that's why si Apostle Paul, he was reminding Timothy to stand secure in the Word of God. Okay, na pinapaalalahanan siya na hindi bantayan mo yung salita ng Panginoon. Ito yung panghawakan mo kung ano yung sinasabi ng written Word of God. And same goes with us. Na pag tiningnan man po natin, marami man po sa paligid po natin na iba't iba po yung lies na pinifeed sa bawat isa sa atin. Iba't ibang mga ideologies, yung mga napapakinggan po natin. Pero ang goal po natin, it's always to be reminded of what the Bible tells us. Okay, na kung ano po ba yung sinasabi po ng salita po ng Panginoon. And despite, sa kabila po ng mga bagay po na ito, ng confusion, ng hindi magagandang bagay po na nangyayari po sa paligid po natin, God did not leave His people confused. Because He gave His word, it is complete, perfect, trustworthy, and life-giving. So imaginein po natin na mayroon po tayong dyan yan. Ay, imaginein po natin na that is the word of God. Parang kay Pastor Lloyd po na yan. Ayan, so imaginein po natin na that is the Word of God.
Okay na, yun po yung ano natin, yung salita po ng Panginoon. Ito po yung pinapakita po sa atin na sa kabila po ng mga confusion, sa kabila ng mga hindi magagandang bagay na nangyayari po sa paligid po natin, pero God gave us His Word. Okay na, yung Word po ni Lord na totoo. Yung Word po ni Lord na hindi nagbabago. Na ito daw po yung mapagkakatiwalaan, ito daw po ay sigurado, ito po ay complete, at the same time, ito po ay nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. So sino po sa inyo dito na minsan ka nang napagod sa buhay mo? Meron po ba? Grabe, napakalalakas naman po ng mga tao dito sa 4 p.m. Hindi napapagod. So di ba minsan ako po personally, pagka po may mga pagkakataon po na pagod na ako sa buhay ko, I always go back to the Word of God. And kapag po nabasa ko po yung Word ni God, sobrang nasisecure po ako dahil nakikita ko kung ano yung pangako ng Panginoon sa akin. And my prayer to all of us ay maging ganun din po tayo. Na hindi po maging madali yung journey na mayroon po yung bawat isa sa atin. But I pray that we will always choose to put value to the Word of God, at the same time, mas lalo po nating mamahalin yung salita po ng Panginoon because it is complete, it is perfect, it is trustworthy, and it is life-giving. Kaya po sa Psalm 19, yung text na binasa po natin kanina, shows us that among all the voices that we hear, there is only one source that fully transforms us from the inside out. And that is the Word of God. Nawala daw pong anumang mga bagay na makakapagpabago sa bawat isa sa atin other than the Word of God. Okay na hindi daw po tayo mababago ng katabi mo, ng asawa mo, ng teacher mo, ng boss mo, ng boyfriend mo, ng girlfriend mo. Hindi daw po tayo mababago ng kahit na anumang mga bagay na mayroon tayo. Because only the Word of God could transform all of us. So that's why the message will show us that God's Word is fully sufficient for our salvation, transformation, and our daily living. So just to give you a brief of context ng text na binasa po natin, yung Psalm 19 po, it was written by King David. Okay na, si Haring David, I believe nakilala po natin si King David na many of us are familiar na po sa kanya. And yung tema po nitong Psalm 19 po, ito po yung kung saan ang Panginoon ay inire-reveal po niya yung kanyang sarili. Na pinapakilala po ng Diyos kung sino po siya. Okay na, kung para mas patuloy po siyang makilala ng mga tao. So Psalm 19 moves from God reveals Himself through the creation. Okay na yung mga tao, nakikilala nila ang Panginoon base dun sa mga creation, sa mga bundok, sa lahat ng mga bagay na nilikha ng Panginoon. That's how God reveals Himself. Okay na, parang di ba last time na parang we thank Sierra Madre so much. Okay, ang thinking natin, it's Sierra Madre who protected us from the typhoon. Pero pag tinignan po natin what the Bible would tell us, it is God who created the mountains. Okay, it is God whom we can find refuge and protection. Okay, so kaya pag tinignan po natin that minsan kapag na hindi lang po ang Panginoon ay ni-reveal niya yung sarili niya sa creation, but also, He revealed Himself through the scripture. Okay, dun sa banal na kasulatan po sa Bible. Yan po yung mga nasa upuan po ninyo. And also, God reveals, transforms those who receive His Word. So pag tiningnan po natin, pag binalikan po natin yung konteksto po before ng mga tao, in the ancient world, nation looks the omens, stars, ritual, and gods for guide, the small gods for guidance. So, ibig sabihin, ito yung nagsisilbing gabay nila. Ito yung nagbibigay ng mga direksyon sa buhay po nila. But Israel was different. Okay, iba po kung paano po yung perspective na mayroon ng mga ang Israelites. Because God gave them His written word. Okay na yung banal na kasulatan po. The scriptures were their covenant identity ay makikita po nila. Na kung saan po yung source ng wisdom po nila will be their moral compass, at the same time their daily guide. And just like the Israel, pag tiningnan po natin yung mga pangyayari po sa buhay po nila, there's so much disobedience ng mga Israelites.
Okay, na maraming beses po talaga they rebel to God, na hindi talaga sila sumusunod sa Panginoon. Na patuloy nilang sinusundan, pina-follow kung ano yung mga bagay that they wanted to do for themselves. Pero, pag tiningnan po natin, yung Psalm 19 calls us back to the only voice that brings life. Okay, na ito talaga na kung paano sinasabi ni King David that there's no other voice that could lead us back to the presence of God. Okay, there's no other voice that could lead us to repentance. There's no other voice that could lead us to experience the fullness of life that God has gave to all of us other than the Word of God. So ito po yung isang bagay po na ini-emphasize po ni King David for the people to be reminded that there is no better things than the Word of God. Okay, na maaaring marami silang napapakinggan, marami silang mga insights, maraming mga opinions yung mga tao, pero only the Word of God could bring restoration sa buhay po nila. So that's why today we are going to talk about the sufficiency of the Word of God. So maganda po that we are talking about this topic because yung goal po natin is for all of us to have a higher and even deeper perspective about the Word of God. So let's be reminded that Scripture contains everything necessary for salvation, godliness, holiness, wisdom, and faithful living. So I believe na tayo po, every time that we read the Bible, we could see how much the Lord loves us. Na kung gaano po tayo kamahal po ng Panginoon, that the Bible, this is not a book to condemn all of us. That every time that we read the Bible, hindi naman po tayo nako-condemn na, ay grabe naman, ganun pala ako makasalanan, ayoko nang magpatuloy dito. But every time that we read the Bible, God is always leading us to repentance. That every time that we read the Bible, patuloy po natin nakikita yung pagmamahal po ng Panginoon that despite of our disobedience, He chose to save all of us. Despite of our flaws, despite of our shortcomings, pinili pa rin po ng Panginoon na mahalin yung bawat isa sa atin. And every time that we read the Bible, it compels us to Christ-likeness. Na mas patuloy po nating pinipili na gumawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa mata ng ating Panginoon. And yung amazing po about the Word of God, it's not confusing. Okay, na hindi po tayo malilito na talaga ba, totoo ba to? Ito ba talaga yung paniniwalaan ko? Because every time that we read the Word of God, it gives us so much revelation of who our God is. Hindi po siya parang yung Bible po, hindi po siya parang scholars na understandable lang para sa mga scholars. But even yung mga ordinary believers could understand the Bible. Na maaari kaya po nilang maunawaan kung ano po yung sinasabi po ng banal na kasulatan because there is the Holy Spirit who could actually give us the revelation of the things that somehow ay confusing sa bawat isa sa atin. So meaning to say, my prayer to all of us and my encouragement to all of us, ang panalangin ko po na yung bawat isa sa atin ay makita natin that God's Word is enough. Nasapat na po yung yung salita ng Panginoon. Maaaring marami po tayong mga bagay na hinahanap. Marami po tayong mga tanong na gusto natin na magkaroon ng kasagutan. Pero ang panalangin ko ay makita po natin na sa Biblia po, enough na yung kasagutan na ibinibigay nito sa bawat isa sa atin. You know, many times na parang we quit reading the Bible kasi we feel like na parang kulang naman yung sagot ni Lord eh. Tama po, di ba? Pag nagbabasa tayo ng Bible, tumitigil na tayo, hindi, parang kulang to. Pero you know what, yung kulang po, it's us asking and seeking God na, Lord, ano ba yung sinasabi mo sa salita na ito? Lord, ano ba yung gusto mo na maunawaan ko dito sa mensahe mo sa akin? Sometimes we end up na, okay, kulang to, hindi ako maniniwala dito. But my prayer to all of us is more than reading the Word of God, we also pursue Him even more. We seek Him, we ask Him
Okay, now we ask the leading or the help of the Holy Spirit to give us the fresh revelation na mga bagay po na hinahanap po natin ng kasagutan. Because when God's word is enough, God becomes enough to all of us. So ngayon po, here are some of the truths that we can be reminded about the sufficiency of the Word of God. Una po is the Word of God restores our soul. So kaya po dun sa first part nung text na binasa natin, sinabi po dyan that the Word of the Lord is perfect, reviving the soul. So meaning to say, the Word restores because it proceeds from the character of God. Okay, na kaya po nitong baguhin po yung salita po ng Panginoon, kaya po nitong baguhin yung bawat isa po sa atin. It's all because it reflects the character of God. So remember po, di ba last time pinag-usapan po natin na yung authority ng scripture. Na yung scripture po, it's God's breath. Okay, na meaning to say, kapag sinabi po nga na God's breath po siya, ito po, yung scripture po ay, there's a divine revelation. Okay, at the same time na yung scripture, ito po ay yung katotohanan po, yung itinuturo nito sa bawat isa sa atin. The law of the Lord means it originates from Yahweh, the covenant-keeping God. So meaning to say, the word carries the same nature as the one who spoke it. Okay, na yung Bible po na binabasa po natin, it carries the character of the one who spoke it. It carries the character of God. Our God who is holy, our God who is perfect, our God who is complete, who is faithful, and who is life-giving. So ngayon, I'd like to give all of us yung comparison po ng who God is, at the same time, what His Word is. Pag tinignan po natin, God is perfect, God is faithful, God is powerful. And the Word of God is also perfect. Okay, na wala pong kulang. Okay, na hindi po natin masasabi na hindi parang dapat lagyan pa ng kuwit, lagyan ng tuldok, lagyan ng mga flowery na salita para masabi natin na perfecto yung Word ni God. You know, there's nothing to add nor subtract po dun sa written Word ng ating Panginoon because it's already perfect. His Word is perfect. At the same time, His Word is faithful. Okay, na hindi po ito nagbabago, maaaring yung katabi mo, minsan ay nagbabago yan ng sinasabi sa'yo. Pero yung word ni God ay hindi siya circumstantial, hindi siya nagbabago. What God said, it will happen. Okay, na kung ano po yung sinabi po ng Panginoon, ito po ay totoo at maaaring panghawakan ng bawat isa sa atin. And even His word is powerful. So that's why the scripture can revive the soul because it carries divine power and not human ideas. Okay, na kaya po it can transform all of us na kayang baguhin yung katabi mo. Pwede mo tingnan yung katabi mo. Ayan, sabihin mo sa kanya, magbasa ka ng word ni God. Okay, so ibig sabihin kahit na gano'n man hindi maganda, okay, yung karakter, yung pag-uugali ng katabi mo na yan. Pero kapag ka nagbasa yan ng salita ng Panginoon, God can restore that person. Because the Word of God, it carries divine power and not human ideas. So kami po ng mag-asawa, kami po ni Sar. Ngayon po kasi medyo hindi naman po challenge, pero nag-a-adjust po kami dahil meron kaming newborn. So kadalasan po ngayon ay kapag may mga roles kami. So magpapadede, so ako magpapatulog. So may alternate yung gagawin natin. So kapag kinalabit na niya ako, it's my time. Okay, na patulugin at i-ensure na tulog na yung anak namin bago ulit ako matulog. So may time na medyo minsan nagkakainitan na siguro kami. Okay, may mga moment na gano'n na parang medyo nagkakapikunan na kumbaga. So pero ako po, nai-encourage ako that every time na merong friction, merong conflict, or medyo nanggaling kami doon sa passionate na situation, nakikita ko po yung wife ko nagbabasa ng Bible. Na habang nagpapadede ng bata,
Nakikita ko nagbabasa siya ng Bible. So after po nun ay nasesecure na ako na okay, magkakasundo na ulit kami mamaya kasi nagbabasa na ulit nagbasa ng word ni God yung asawa ko. Alam ko that God will speak to her. So meaning to say, that's how the word of God speak to all of us. Na kahit na gaano man tayo ka-challenge, kahit na gaano man parang hindi maganda yung situation ng bawat isa po sa atin, but whenever we read the scripture, it carries divine power and not just human ideas, because the word of God could transform all of us. And another word mentioned here is the word perfect. Yung word na perfect in Hebrew, it means tamim. So it implies sufficiency and wholeness. So kapag tiningnan po natin sa Old Testament, yung tanim was used for a blameless sacrifice without defect. So imaginein po natin, ganun po siya ina-associate sa scripture. Na yung scripture po ay blameless. Yung scripture po ay without any defect. Okay na, ito po yung magiging moral standard, at the same time, kumpleto po siya, buo, walang labis at walang kulang. And when we understand that the Word of God is perfect, the Word lacks nothing because God lacks nothing. That's yung security na mayroon po yung bawat isa sa atin. Alam po natin na walang kulang yung salita ng Panginoon dahil yung Diyos na nagsulat, na nagbigay ng kanyang salita ay kailanman ay hindi nagkulang. And David used, and that's why the Word of God revive our souls, because it can restore to original condition and bring back to life. So let's be reminded po na yung Word po ni God, hindi po siya kulang, hindi siya outdated, at hindi po siya incomplete. So you don't have to add visions, na hindi natin kinakailangan na mag-add pa ng mga certain na mga scenarios na parang perfect siguro kapag kainad natin na magkaroon ng ganitong story. O kinakailangan siguro magkaroon tayo ng mga ganito, na mga secret revelation na ilalagay pa natin sa book of the Bible. Parang hindi sapat yung 66 books ng Bible. Magdagdag pa siguro tayo ng 3, ng 2 book para masabi natin that it's perfect. But you know what? There's nothing to add nor subtract po sa salita ng Panginoon. Because God's Word is fully capable of restoring you. Nasapat na po yung salita ng Panginoon para baguhin yung bawat isa sa atin. And let's be reminded that your soul is not restored by rest day. Minsan parang feeling natin, hindi, kailangan ko lang naman ng pahinga. Kailangan ko lang mag-vacation leave, kailangan ko lang sigurong pumunta sa Palawan para hanapin yung sarili ko kasi pagod na ako. Na yung soul po natin, it cannot be restored by any vacation, yung comfort food, yung mga motivational na mga videos, mga reels na sinusundan ng bawat isa sa atin. We cannot be restored na nagbi-binge watch tayo na parang maghapon ka nanonood ng mga movies sa Netflix. Because those things may relieve temporarily. Maaring in a short while ay nako-comfort yung bawat isa sa atin. But it cannot revive our souls because the soul has one food source. And that is the perfect Word of God. So kaya po dito ay sinabi po ni King David, ginamit niya yung salitang reviving, which is the same term used for repentance and turning back to God. Na hindi po dito sinabi ni David na yung word po ni God, it relaxes our soul. Na hindi para makapag-chill lang po tayo para ma-feel natin that we're comfortable. Pero sinabi po, malinaw na sinabi ni King David po dito that the word of God, it revives our soul. So meaning to say, God's word doesn't just refresh you. It returns you to Him. Na yung word po ni God, hindi lang po sa masasabi mo na, okay, at peace na ako. Pero yung word po ni God ay tinutulungan po tayo para muling makabalik sa Kanya. Dahil maraming beses na tayo po ay pinipili nating lumayo sa Panginoon. Maraming beses sa buhay natin, pinipili po natin na gawin yung mga bagay that we thought na makakabuti sa bawat isa sa atin. But you know what? Whenever we read the Bible,
It refreshed us so that we could return to our God. Because your soul is not restored by escape, but it is restored by returning to our God. So my prayer to all of us is we stop expecting restoration from the things that cannot restore us. Na stop expecting that you will be restored kapag nag-social media ka, pagka nag-self-help ka, pagka in-avoid mo yung lahat ng mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa buhay mo. Pero ang panalangin ko na yung bawat isa sa atin, makita po natin that your soul will stay hungry until it feeds on the Word of God. Okay, na hanggat hindi po natin na-feed yung sarili po natin ng salita ng Panginoon, palagi natin maiisip na may kulang. Palagi natin maiisip that we are broken, that a part of us is missing. But when we read the Word of God, and when we let the Word of God, yung patuloy na kinokonsume natin sa bawat araw, makikita po natin on how God will unfold things to all of us at kung paano po tayo tinutulungan ng Panginoon to go back to Him, to return to Him, and be restored, not temporarily, but eternally. Kung ano po yung bagay po na inihanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And pangalawang bagay is the Word makes you wise. Sabi po sa second part ng verse 7, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. So Scripture provides discernments. Now when we say discernment, this is the ability to distinguish yung truth from lies. Wisdom from foolishness, and conviction from compromise. So today, pag tiningnan po natin, everyone is an expert. Tama, di ba? Kapag po may problema po tayo, minsan yung kaibigan mo sasabihin niya, hindi, may sagot ako dyan. Hindi, pinagdaanan ko na yan. Okay, di ba kadalasan po ngayon, we live in a world na yung bawat isa po sa atin, we feel like that we're already expert. That everyone has a take or everyone thinks that they know the truth. Kaya po marami po tayong mga relationship coaches, meron po tayong mga mental health influencers, meron tayong mga money gurus, meron tayong mga prophetic voices and mga TikTok preachers na napapakinggan po natin. But more than us listening to those people, there's nothing wrong to listen to them. Okay, kasi may wisdom din na binibigay sa kanila ang Panginoon. Pero ang panalangin ko po ay makita po natin that only God produces wisdom. The only reliable source of wisdom is the written Word of God. Because biblical wisdom is not information, but it is a skill in godly living. Na yung word po ni God ay tinuturuan po tayo kung paano tayo na mamumuhay ng kalugod-lugod at naaayon po sa kagustuhan ng ating Panginoon. It is the ability to make choices that is aligned with God's heart and God's holiness. You know, lagi po nating tatandaan that without the Scripture, anyone can shape your conviction. Kapag po wala po yung word ni God. Yung mga tao po sa paligid po natin, they could shape your conviction. Na maaaring kapag, for example, si Zay naniniwala siya that God will provide for her. Tapos kung walang word ni God na pinangahawakan si Jay, sabihin ko sa kanya, talaga ba magpo-provide sa'yo si God? Ba't parang nagugutom ka na ngayon? Kung totoo yung God mo, magpo-provide na siya ngayon pa lang, hindi ka magugutom. So di ba kapag po hindi po tayo busog ng salita ng Panginoon, kapag po wala po tayong matibay na pinangahawakan na word ng Panginoon sa bawat isa sa atin, anyone could shape our conviction. But when we understand and we stand secure in the Word of God, yung conviction po na mayroon po tayo, it is based on the written Word of God. If you are easily persuaded, or you're easily discouraged, or easily misled, your wisdom tank is empty. Okay, kung ngayon po, na pag tinignan mo yung sarili mo, bakit ba
Mabilis akong maniwala kapag may mga naririnig ako na nangyayari sa paligid ko. Bakit ba parang ang bilis na na mabago yung yung mga bagay na naiisip ko? Alam ko naman yung totoo, pero bakit biglang parang nagdududa na ako pag may mga bagay na nangyayari or naririnig ako sa mga tao sa paligid ko? So kapag po ganito po yung yung sitwasyon na mayroon po yung bawat isa po sa atin, it signifies that your wisdom tank is empty. Your mind become wise only when your heart is anchored in the Scripture. Okay na mas lalo po tayong na magiging matalino po tayong mag-isip, magiging matalino yung mga desisyon na mayroon yung bawat isa sa atin when your heart natin, it is anchored in the Scripture. You don't need more opinions. Ang kailangan na lang po natin, it's only biblical discernment. So let's be reminded that if our convictions are weak, your scripture intake is weak. Okay, kapag po you're easily persuaded, okay, you're easily misled ka ng mga tao sa paligid mo, balikan po natin, kamusta ba yung pagbabasa natin ng salita ng Panginoon? Okay, baka po humihina yung natin, yung scripture intake natin. Kaya maganda po na sinasabi po sa Book of Joshua that we meditate the Word of God day and night. Okay, nasa simula pa lang ng araw at bago po tayo matulog ay pinabasa po natin yung salita po ng Panginoon para po patuloy na nare-refresh yung bawat isa sa atin, para mas patuloy tayong nabibigyan ng Panginoon ng karunungan on how we're gonna deal things sa buhay po natin. Kasi the reality is, hindi madali yung buhay. The reality is, yung lahat po tayo ay dadaan sa iba't ibang mga pagsusulit, sa iba't ibang pagsubok ng buhay natin. But what will keep us going is alam po natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam po natin kung kung paano po tayo hinahayaan ng Diyos to decide and even on how kung paano tayo magde-decide sa buhay po ng bawat isa sa atin, mga bagay na gagawin po natin in order for us to continually honor God. And last thing is, God's Word gives joy and light for life. Na yung daw po, yung salita po ng Panginoon, ito ay patuloy na nagbibigay ng kagalakan, ng kaligayahan at ng ilaw sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi po sa verse 8, the precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. So imaginein po natin, it's King David. He's giving or he's showing two effects of the word working together. Na sinasabi po dito ni King David, yung word daw po ni God, it brings deep joy. Okay, na malalim po na kaligayahan po. Na hindi sinabi dito ni King David na yung word ni God, it brings happiness. Kasi yung happiness, external siya. Okay, masaya ka kasi birthday mo. Masaya ka kasi may bagong sapatos ka. Masaya ka kasi sinagot ka ng nililigawan mo. Okay, siya? External, nakabase siya sa circumstances, sa mga bagay na nangyayari sa paligid po natin. Pero ang sinasabi po dito ni King David, na yung word daw po ni God, it brings deep joy. That God commands are right because it's straight, it's true, and trustworthy. Ito po yung yung naunawaan ni King David na yung salita daw po ng Panginoon ay tama, ito daw po ay totoo, ito daw po ay mapagkakatiwalaan, ito daw po ay sigurado. When our lives are aligned with God's way, our hearts will find real joy. Nakapag po yung puso po natin ay naka-align sa kagustuhan ng Panginoon, sa bagay po na gustong mangyari ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin, makikita po natin yung labis na kaligayahan ng puso na mayroon yung bawat isa sa atin. Because again, joy comes not from circumstances, but from living in God's truth. And yung pangalawa po na yung pinakita ni King David ay, God's word brings clear light. Na sinabi po niya dyan na God's word is radiant. It shines and reveals what we cannot see. So kadalasan, di ba blinded tayo?
Lalo na kapag may mga bagay po tayo na may naiisip na tayong sagot sa isipan po natin. Sometimes we tend to manipulate, okay, yung words sa atin ni Lord. Pero dito po malinaw na sinasabi ni King David na yung word daw po ni God, it brings clear light na malinaw, na binibigyan ng liwanag ng salita ng Panginoon ng mga bagay na confusing sa buhay ng mga tao. It gives clarity. It gives direction. And it gives discernment in a confusing word. So where Scripture speaks, darkness and confusion disappear. Na kapag po binigyan po tayo na nagsalita po yung word po ni God, kapag binasa po natin yung word ni God, ano man yung mga clouded sa isipan po natin, ano man po yung mga bagay na confusing sa bawat isa sa atin, ano man yung takot na mayroon yung bawat isa sa atin, it will eventually disappear. So parang isipin po natin na yung word daw po ni God, para po tayong nasa isang madilim na kwarto. Di ba naranasan nyo na po yan, nakasarado yung pinto, patay yung mga ilaw. Na hindi po natin makita kung ano yung mga bagay na mayroon sa paligid natin. Na kahit na gaano tayo mag-adjust, tatama tayo sa mga gamit na mayroon sa bahay natin. Di ba kapag pinatayan ka lang bigla ng ilaw, maaring tumama ka sa kanto ng lamesa, tumama ka dun sa center table nyo, tumama ka sa upuan, sa TV, sa tokador, o kung ano mang mga bagay na meron kayo sa tahanan. So ibig sabihin po, very essential, medyo mahirap yung buhay kapag po walang liwanag. But when the moment that you turn on the light, bigla pong nagiging klaro ang lahat. Hindi man nabago yung kwarto mo, hindi man nabago yung ayos ng bahay mo, ng sala mo, pero nagbago yung nakikita mo. Di ba kapag nagpatay ka ng ilaw, hindi naman pagbukas mo ng ilaw, ano na agad, magaganda may mga chandelier ka na agad sa bahay mo. Di ba, ganun pa rin naman yung nakikita mo. Okay, ganun pa rin naman yung meron yung loob ng tahanan mo. Hindi nagbago yung mga bagay na nakikita po natin. Ganun din po yung sa salita ng Panginoon. Minsan po mabilis pong mawala yung joy natin when it comes to the Word of God. Minsan mabilis pong mawala dahil may traffic, may stress, may mga bills tayo na kailangang bayaran, may mga pressure na experience tayo sa mga tao sa paligid natin. Or may mga expectations yung mundo sa atin. Pero ang panalangin ko, but when we open the Word of God, palagi po nating makikita yung peace. Palagi nating makikita na mayroong kapayapaan. Na may joy kasi may reminder si God that He is in control. Na yun po yung maganda po sa Word of God. Na maaari po natin panghawakan at kapitan yung salita ng Panginoon. Kasi alam natin hindi ito nagbabago. Just like His character that He is unchanging. And even in the Bible, makikita natin na sinasabi that the heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Mawawala yung lahat ng bagay sa paligid natin, mawawala lahat ng bagay sa mundo, pero yung salita po ng Panginoon ay hindi mawawala at hindi magbabago. So the Word of God brings light to understand and joy to stand firm. And it doesn't change your situation. Hindi po nito nababago instantly yung situation na mayroon tayo. But it changes your vision and your heart in the situation. So meaning to say, the Bible confirms its own sufficiency. Kaya pag tiningnan natin yung book of yung Timothy na binasa natin last week, yung 2 Timothy 3 verse 14 to 17. Na makikita po natin sa last part po ng sinabi po doon that the Word of God makes us complete. So ibig sabihin the Scripture, it equips us for every good work. Okay, na mas lalo po tayong nagiging mabuti, na mas lalo po nating pinipili na gumawa ng tama. Di ba wala naman po sa atin na nagbasa ng salita ng Panginoon, tapos after mong magbasa ng salita ng Diyos, parang gusto kong gumawa ng masama. Wala naman po, di ba? Every time that we read the Word of God, it compels all of us to do what is good. It pushes us sa gumawa ng tama.
na patuloy na magmahal, na patuloy na pahalagahan ang mga bagay sa paligid po natin. And also the book of Matthew, sinasabi po dyan na, na even si Jesus Christ, He lived by the word of God. Na sinabi po niya doon, man shall not live by bread alone, but in every word that comes from God. So ito din po yung natin, yung goal po natin. We don't live because we wanna achieve yung mga pangarap natin sa buhay. Na hindi po tayo nabubuhay kasi para we wanna provide for our family, pero nandito po tayo. We're standing on right now and we are worshiping God because we wanna stand secure in the written word of God. That we wanna embrace kung ano po yung salita po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Now, my prayer to all of us as we end is that every one of us will be reminded that the word is enough. That God's word is enough. Na sapat po ang salita po ng Panginoon. You know, without the scripture, kung wala po yung word ni God, your soul remains empty. Without the scripture, your mind remains vulnerable. Without the scripture, the joy remains shallow. Mababaw lang po yung kaligayahan na mayroon yung bawat isa sa atin. And without the scripture, your path remains unclear. What you feed determines what you become. So that's why the challenge to all of us, feed on the word of God so that Christ grows in us. Napatuloy po natin, na i-feed yung sarili po natin ng salita ng Panginoon. And when we do it, Christ will continue to grow in us. Church, ang prayer ko po na sa bawat isa po sa atin is makita po natin that the Bible, it's not just a book. Na hindi lang siya po isang libro na isasama po natin sa mga koleksyon na mayroon po tayo para maalikabukan dun sa bahay po natin. Para amagin. Para anahin dun sa bahay po natin. Pero ang panalangin ko po na makita po natin na yung Bible po, it's a divine revelation. It carries the authority of God. It carries God's wisdom, the character of God, and the power of God. Nang panalangin ko po na yung bawat isa po sa atin, we take time reading His Word. Na kung kaya po natin na magbasa po ng mga stories online, magbasa ng mga status ng mga kaibigan mo, manood ng mga reels, di ba, manood ng mga TikTok video. Sana po ganun din po yung eagerness po natin when it comes to reading the Word of God. Because whenever we read the Bible, it gives all of us the assurance of the eternal love of God. Kadalasan nagdesenti tayo, feeling natin walang nagmamahal sa atin. Kadalasan nagrereklamo tayo sa Panginoon na, Lord, pinabayaan mo ako. Lord, parang walang kwenta na yung buhay ko. But the question to all of us, do we take time in reading the Word of God? Binasa po ba natin yung manual ng buhay po natin? Because when we read the Bible, you'll see how much the Lord loves you. When you read the Bible, makikita po natin kung gaano ka-importante ang bawat isa sa atin. Because Jesus laid down His life for all of us. We as sinners, He laid down His life for all of us. He saved us. He restored us. He redeemed us. That's what the Bible tells us. Kaya po yung panalangin ko po na yung bawat isa sa atin, we take time reading the Word of God. If you're searching for answer, iniisip mo, paano mo ba palalakihin yung paano mo pag-iingatan yung pamilya mo? Paano ka ba magiging good steward ng negosyo mo? Paano ka ba mas magiging faithful sa asawa mo? Paano mo ba ma-honor si God dun sa season na mayroon ka bilang isang estudyante? Read the Word of God. Because His Word is the standard of our living. You know, when we feed
yung sarili po natin, ang sinasabi po ng mundo, confusion grows. When we feed ourselves ng culture na mayroon ng mundo, compromise grows. When we feed ourselves, our souls with our emotion, instability grows. And when we feed on sin, death grows. But you know what? When we feed on the Word of God, the assurance is Christ grows in us. When we feed on the Word, holiness grows in you. Mas pinipili mong gumawa ng tama. Mas pinipili mong gumawa ng mabuti. When you feed yourself on the Word of God, wisdom grows, na nag-iisip ka ng hindi para lamang sa sarili mo, pero kung ano yung makakabuti at kung ano yung honoring sa Panginoon. And when you feed yourself with the Word of God, there is so much joy in you. Tinatanggal nito yung takot, tinatanggal nito yung pag-aalinlangan, tinatanggal ang lahat ng mga pagdududa na mayroon ka kung mangyayari pa ba ang pangako ng Diyos. But when we read the Word of God, we'll always be reminded that He is true to whatever the things that He has promised to all of us. That He will make things happen. Even we feel like that it's impossible, but the Word of God would tell us that nothing is too difficult to our God. Even we feel like na parang no one could love you, but when you read the Word of God, you will see how Jesus Christ laid down His life for you. When you feel like that you're condemned because of the sins that you've done, you'll see how Jesus Christ ministered to the woman caught in adultery. That neither Jesus condemned her. And that's also what Jesus Christ, what God could reveal to all of us every time that we read His Word. Every time that we read the Word of God, the only thing that will be magnified is how much the Lord loves you. How the Lord chooses you. How valuable you are in the eyes of God. You know, my challenge to all of us, we choose the right diet. May we all decide every day that, Lord, no matter what happened, I'm gonna choose your word. No matter how busy I am, I'm gonna spend time with you. Because there's no other book that could give us wisdom other than the Word of God. Can I just invite everyone to stand before our time of worship? Pwede po bang yung bawat isa po sa atin ay humawak po sa puso ng bawat isa sa atin? May this be a moment for all of us to tell God that, Lord, may our heart be a good soil where your word will be planted. Lord, patuloy mong itanim sa puso ng bawat isa sa amin ang iyong salita. Lord, na wala kaming ibang panghahawakan kundi ang iyong sinabi. Lord, thank you, God. Thank you, God, for giving us your word that will guide us, God, in every step of the way. Thank you, Lord. We worship you. In Jesus' name, amen and amen. Let's all worship God. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.